ayoko nang mangyari talaga yung nangyari sa akin in the past na namasyal kami, nagbakasyon kami for 1 week and isa sa mga tools ko sa mga gastusin is yung credit card. But then again, yung isang credit card ko pala is walang laman. So nung gagamitin na sana namin siya, declined. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so in today's video, isa na namang storytelling. But then again, punong-puno ito ng knowledge, punong-puno ng strategy, ng wisdom, and etc. etc. Kasi yung mga experiences ng ibang tao, kapag naririnig natin, dun tayo nakakapulot ng mga estratehiya or wisdom or knowledge, information na pwede nating gamitin. So, kailangan matuto tayo from other people's experiences and testimonials. So, sa hapong ito, meron tayong bagong video na gagawin and in response doon sa query ng isa nating subscriber, ang tanong niya, pwede daw ba siyang mag-cash advance gamit ang kanyang Amex card abroad? Okay, so isa sa mga nakakalimutang i-prepare kapag may plano magbakasyon, whether dito lang sa Philippines or sa abroad, maybe in Hong Kong, in Thailand, in Korea, Singapore, etc. and even in the USA. Kung minsan, isa sa mga nakakalimutan nating ihanda is ang ating credit card. Kasi may mga features iyan na pwede nating i-enjoy abroad. Pero kung minsan, dahil hindi natin na-enroll kay bangko, hindi natin siya ma-enjoy. Okay, so like this one, yung query ng ating subscriber, tinanong niya kung pwede ba daw niyang gamitin yung Amex card niya for a cash advance abroad. The truth is, sa mga ganyang klase ng feature na binibigyan ng ating credit card, lalo na kapag outside the Philippines, kailangan natin ipaalam kay bangko para ma-enroll tayo for that. And para marinig na rin natin kung ano yung advice ni bangko tungkol sa paggamit natin ng ating credit card abroad. Okay, so merong kasing mga ituturo din or sasabihin din si bangko kung halimbawa man na gagamitin natin yung ating credit card, baka may mga feature na pwedeng i-unlock, something like that, para ma-enjoy natin at magamit natin. Lalo na yung mga VIP treatments or special treatments na pwede nating i-enjoy. So, it's very important to call the bank and ask what are the things that we can enjoy out of our credit card kapag mag-abroad tayo. Ano yung mga features na pwedeng i-unlock so that magamit natin pag namasyal tayo abroad. Kung dito naman sa Pilipinas, okay lang naman, no? Kasi you're only here in your own country. But then again, ang importante na kailangan nating i-prepare na isa pa is yung credit limit natin. Kahit may credit card ka, kung wala kang credit limit, so paano mo gagamitin yung credit card mo? So sayang naman yung pagkakataon na magamit mo siya, lalo-lalo na kapag ang akala mo, isa siya sa mga weapon mo, sa mga gastusin. Katulad ko, sabi ko, okay. Ang credit limit naman ng card ko na to is 75,000. So, pwede namin gamitin yan, i-enjoy some of the credit limit for this vacation. But then again, hindi ka pala nakapagbayad. So, hindi na-replenish yung credit limit mo. Pagdating mo dun sa destination mo, so, nabitin ka na sa pera kasi nga, declined pala yung credit limit mo. Kailangan we make sure na replenished yung credit limit or may credit limit yung ating credit card para ma-enjoy natin siya. So kung minsan, ito yung mga nakakalimutan nating i-prepare kapag mamamasyal tayo. Kaya may mga na-encounter ako, just the same story that I had or the same experience that I had, na-observe ko sa ibang mga turista before na, okay, declined. Bakit decline? Busy sa pag-prepare doon sa mga gamit na kukunin abroad or sa pamamasyal, nakalimutang magbayad ng kanyang credit card. So that is one of the reasons kung bakit kung minsan nade-decline tayo at hindi natin na-enjoy yung features or yung mga benefits ng ating credit card.
And then, eto pa, ang dami po kasi nag-iwan ng comment tungkol doon sa shorts na in-upload ko sa YouTube tungkol sa Hanabishi na air cooler. So, marami pong nagtatanong kung magkano, okay ba yung cooling system, gaano karaming kuryente or malakas ba siya sa kuryente, at na may nabasa ko, nag-comment, sabi niya, kung mag-air cooler ka, mag-aircon ka na lang, mas malamig, tsaka halos pareho lang yung ginagastos sa kuryente. So, iba-iba po yung perception natin, and depende rin kung ano yung pinapalamigan mo, no? Kung outdoor or indoor. So, pag outdoor, hindi naman pwedeng gumamit ng aircon, no? So, sa porch, kung halimbawa, yun ang paggagamitan mo, di air cooler talaga kasi hindi ka naman pwedeng magpakabit ng aircon outdoor. So, iba-iba po yung mga ideas, iba-iba yung perception. But then again, kung gusto nyong malaman kung magkano talaga, meron po akong video ulit na in-upload para sagutin yung mga katanungan ninyo. And I'll try to attach the link sa description box natin. So, please try to read or go to the description para dun sa mga nagtatanong kung magkano yung yung bayad and all that. So doon, makukuha ninyo yung ibang kasagutan sa mga katanungan ninyo. So there you go. Natapos na naman po tayo ng isa pang video. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe lately, thank you so much. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. Meron tayong notification bell down there that you can tap so that you will always be notified tuwing may mga bagong videos tayo. Muli, maraming salamat, and always remember, as what I always say, kahit anong klaseng pagsubok yan, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!